Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung may investment ka na ba o materialism. At ang Bible verse natin ay mula sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21. At ngayong araw ay napaka maganda ang ating topic dahil malalaman natin kung tayo ba ay may investment na sa ating Panginoon. Sinasabi naman sa ating Bible verse ngayong araw na Matthew chapter 6, verse 19 to 21, "Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also." At ngayong araw naman, ang ibig sabihin naman ng materialism sa konsepto ng Biblia ay ito ang mga paniniwala na ang lahat ng bagay, pati emotions, thoughts, o kahit mga kaluluwa ay may papaliwanag lamang sa pamagitan ng physical o material na causes. Wala daw totoo o hindi totoo ang spiritual world. Walang Diyos, wala ring afterlife, at ganun kasimple, pero ganun din siya kadelikado. Pero tayo bilang mga Kristiyano, mga kapatid, alam natin na ito ay kabaligtaran ng katotohanan. Mayroon tayong Diyos, mayroong langit, at mayroong kaligtasan. At higit sa lahat, ay mayroong eternal investment na mas valuable kesa sa kahit anong yaman dito sa ating mundo. Unang-una, mga kapatid, ay materialism makes people become materialistic. Kung tayo ay naniniwala na ito lang ang mundo na meron tayo, ito lamang ang natural na ibuhos natin lahat ng ating effort sa ating pagyaman. More sa gadgets, more sa clothes, more sa status, more like sa social media. Pero anong kapalit nito ay mas nagiging empty ang ating puso o mas lumalalim ang feel natin na void inside sa ating mga puso. May mga tao na sobrang focus sa material things na hindi na nila namamalayan na naging slave na sila ng pera, na possessions, at ng comparison. Para na lang lagi silang nakakaramdam ng may pagkukulang sa kanila. Wala silang satisfaction and hindi sila contented sa kung ano meron sila. Pero ang pinakatanong dito, mga kapatid, ay hanggang kailan mo kayang habulin ng bagay na hindi naman makaka-fulfill ng iyong puso? Kalawa, the Bible affirms the spiritual realm. Ang daming verses sa Bible na nagpapatunay na may spiritual realm. Isa na rito ang verse natin ngayon. Gaya na sinasabi ni Jesus, huwag kang mag-ipon ng kayamanan sa mundong madaling masira, manakaw o mawala. Mag-ipon tayo o mag-invest tayo sa langit. Ibig sabihin nito ay hindi lang basta material. Merong eternal, merong spiritual, and as a Christians, naniniwala tayo na that is unseen is actually eternal. Hindi lang ito basta imagination lamang, mga kapatid, at hindi ito gawa lamang. Totoong may kaligtasan at totoong langit. Lastly is Christians invest in this present life for eternity. Di ibig sabihin nito na huwag na tayo magtrabaho o mag-ipon. Hindi rin masama magkaroon ng mga bagay. Pero lahat ng sobra ay masama, mga kapatid. Ang paalala lang sa atin dito ay saan ba talaga ang puso natin? Ginagamit ba natin ang mga blessings natin para sa ating sarili lamang o para sa kaharian ng Diyos? Ang totoong investment ay hindi lang pera o property. Ito ay ang pagtulong sa iba, pagmamahal sa ating kapwa, at ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Lahat ng ginagawa natin dito sa mundo na may eternal impact, yun ang tunay na may investment sa ating Panginoon at sa kaharian ng langit. At ito ay tatapos ang aking daily devotions. Maraming salamat sa panonood.